So maglangan atong basahon ang atong teksto dinhi sa Panultion kapitulo 3 bersikulo 1 magsugod padulong sa verse 12 manindugta atong basahon pulong sa Ginoo. Sumala sa nandan ako magbasa sa verse 1 balos mo sa verse 2 hangtod mo human ang verse 12. Ready na ba? Kay basig di mo makatubag diha. Walang isang makabasa. Anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo, hinumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo. Ayaw gayod isalikway ang pagkabuutan o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog o isulat sa imong kasing-kasing. Ang tao salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam. Ayaw panghuna-huna nga maalamon ka na gayod. Kahadluki og tahura ang Ginoo og isalikway ang dautan. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Anak, kung tantunon kas Ginoo, hatagi kini igong kabugaton ug ayawad ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Nagampo ta? Okay. Ang lingkod ta o atong sugdan ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Masayod ko nga daghan kayong mga anghel karon sa kalangitan na nagtan-aw kanato. Naasad ang Ginoo nagtan-aw sa atong makasing-kasing. Kung nagsimba ta dinhi na uban ang bugos na atong kasing-kasing maigsoon ang Ginoo malipay. Isa gamay rata. Pero kung nagsimba po ta sa Ginoo bisan pag isa ka milyon ta ka buok o sa kalibo ano wala dili bugos tong kasing-kasing di kapon malipay ang Ginoo. Wala nga dili pinaagi sa numero, dili pinaagi sa gidaghanon, dili pinaagi sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Serving obtaining long and prosperous life mo ni ang title sa akong message. Obtaining long and prosperous life. Pagbaton og taas og madagayaon o mauswagon kinabuhi. Matud pa dinhi sa atong gibasa dinhi sa verse 2. Verse 1 una, ang anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo, hinumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo. Makahatag kanimog taas og mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. So dinhi nato kuhaon ang title sa atong message. Sa pag-ingon dinhi sa verse 2 na nag-ingon, maghatag mog taas og mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. Hallelujah. Dili man gyud ang pulong sa Ginoo mapakyas og masayop nga igsoon. Kay matud pa sa Bible ang dili gyud mahimo sa Ginoo mura gyud ang pagpamakak. Kita makapamakak man ta mga politiko labaw ng bakakon. Kitang tanan naa gyud tas pagpamakak. Pero ang Ginoo di gyud mamakak na igsoon. Ang problema lang kung di po tamutuo sa gisulti sa Ginoo. Labaw pa na sa bakak. Di man tamutuo. Atong giingon diha nga nakahibalo mo gyud ta pero wa tamutuo sa atong nahibalaan. Tungod kay awayon ta sa atong tinguha nga unod-non, sa atong unod nga kana bang longing sa ato bang unod-non nga kinabuhi.
So unsaon man kini pagkabot o pagbato ni ining taas o madagayaon o mauswagon ang terms Bisaya din hinalang ta sa Bisayan version bigson palita malibog palita magsangit-sangit din hinalang ta magkuha og ano sa ni din hinalang ta mag-expound ining mauswagon ni kinabuhi kitang tanan gusto man jud tag kinabuhing mauswagon migsuon wala man talay wala man gyud tingali tawo nga gusto nga magkilisod-lisod kanang kinabuhi nga ingon pa nila halos na lang gyud nga ingon pa kabuslot-buslot na lang ko tipot gyud sa pagpaningkamot wa gyud ay mahimo dili gusto sa Ginoo number 1 ana di ta gusto labaw na ang Ginoo di pod gusto ana ay nagsaad man siya og kung imong nitan-awon sa kinabuhi sa mga patriarka kinabuhi ni Abraham si Abraham daghan kay siya mga sulugoon daghan kay siya kahayupan si Solomon daghan kay siya bulawan daghan mga hari sa unang panahon migsuon wala naglisod so ma-prove na to migsuon nga di gud gustos Ginoo nga ang tao maglisod punto pero ang pangutana migsuon gibati ba nimo nga naglisod ka karon kung gibati nimo nga wa ka naglisod o wa ka na makak sa imong pag-ingon wa ka naglisod that's good pero kung naglisod ka duha lang kabuok ang atong mapasanginlan gihatagan tag pagsuway sa Ginoo o gibadlong ta sa Ginoo na gid na o din ba nasayop ang atong pag-interpretar sa pulong nga kauswagan kay basin mo nga wala magugkoy sakyanan wala magugkoy dagkong balay wa jud ko ni uswag di po na mao ay ang kauswagan din himigson sa pag-utingkay nako daghan kaayo ang area sa kauswagan kanang ginatawag og financial prosperity na sa ginatawag spiritual prosperity o kanang physical prosperity tulo na klase ang basic gina nga kadaygaya nga gisigutan din ha mahimo nga daghan kag kwarta pero masakiton ka mahimo nga daghan kag kwarta pero luya kas pag-alagad sa Ginoo o pwede pod nga kay kwarta pero dasig kas pag-alagad sa Ginoo pwede pod nga kay kwarta pero maayo kag panglawas kana mo na i-consider nato migsuon aron makaingon ta nga ako madagayaon ug mauswagon ko sa akong pag-alagad sa Ginoo. So mo na migsuon na usa ni kabutang nga ana bang naghatag nato ba og kadasig unsa ba gyud kining kauswagan. So kining kauswagan nga ato hisgutan karon migsuon nga gisgutan sa verse 2 long and prosperous dili na nasayon taas pag yun yung binabuhi madagayaon pa yun doon ay mga tao nga kasagara ron sa mga tao nga hayahay masakiton di ba tinuod na ang saray hayahay nga way sakit tanawas ko sa akin na migsoon labi-labi ng luwang nga bukog na lagpanit ang nahibilin sa iyang lawas niya giingnan pagigibarang matod ba sa post nga nahibalaan ako ni nagkinsang nagbarang na wato sayo ana mong sabi hinungdan pero ang akong buti drive out din himigsuon nga ang number 1 gid nga blessing nga gihatag sa Ginoo sa ato is healthy physical life ug ginaang gisaad sa Ginoo sa ato kinahanglan nato gyud nang i-claim igsuon kaya po ko nagpasabot nga og masakiton ta unsa ba atong mga problema Ginoo ra may nahibalo na pero atong isigutan karon kining long and prosperous life o katong padayon maigsuon nag-ingon dinhi sa verse 2 maghatag kanimog taas ug mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo ayaw gayud sa likway ang pagkabuutan ug pagkamatinumanon
ikwintas kini sa imong liog, isulat sa imong kasing-kasing. I-consider na to kung ansaon na to pag-obtain kini long and prosperous life. Dunay duha ka mga description din nga ako nakita. Ini pagkabuutan o pagkamatinumanon. Hallelujah. Tingali makaingon kasi Ginoo, Lord, buutan na gyud ko sa akong pag-alagad kanimo. Lord, matinumanon na gyud ko sa akong pag-alagad kanimo. Unsa pa may kulang, Lord, nga di ko nimo panalanginan. Makaingon makapugat sa Ginoo ana, maigsoon nga makaintan Lord, buutan magyud ko sa pag-alagad nimo, magyud ko magtibag-tibag. O magyud ko sayop sa akong pag-alagad kanimo. Di man gyud ni input tialit na moingon nga way sayop, kay din sa tao nga di masayop. Pero kita ra man gyud ang hibalo sa ug ang Ginoo. Sa matang higayon, makadungog kas pulong sa Ginoo, kung ang pulong sa Ginoo sulti kani sa ato, unya, bation nato nga kita guilty sa mga pulong sa Ginoo, akseptahan mo igsoon, guilty ka. Ayaw yun pag-justify. Kay mo na mahimong babag sa pagpanalangin sa Ginoo. Kay ang tao nga wa mo ila sa iyang sala, di ginamusab mo igsoon. Ang wa ka mo ila, nasayog ta. Hindi ta mo usab kay wala man ta mo ilang na sayop ta. O bitaw na nga sa panahon nga mag-away mi tata. Ay kung usab lagi na imong kinaiya. Ningon na siya nga, o naman ako, saan pa may usap mo naman ni akong kinabuhi. Meaning, wala ka mo, realize, i-accept ni mo nga, ikaw mo na yun na. O so pag-usap ni mo, gidawat naman ni mo nga, inanagyot ka. Wala naman kay kinuha nga mag-usab kay gidawat man nimo ang imong witnesses nga mauna gyud na ang imong kinabuhi. Kasi inana maigsoon ang pulong sa Ginoo once mabati na to. Ang problema ipalabay ra nato spikas dalunggan og maingon ta nga nahibalot taon niya. Ikaduha, para sa na kanabang dili na to matuman ang pulong sa Ginoo. Sige lang tagpaminaw, dili na to matuman. Muna, ang pulong sa Ginoo, kanunay nagpahimakngon, kanunay nagpahinumdom, kanato. Kada Domingo. Naugit na mo simbang Domingo, di po ito mapahinumduman. Hello? Sige tag-absent sa Domingo, di ko ito mapahinumduman. Malibog ang pastor. Unsa ba ning mga kastuhanunan ni? Sabi nagkastuhanon nga daghan kay simbahan. Usag asa lang paingon magsimba. Ingon pa nila murag langaw nga ula og sampot. Nga dili na to mahibal-an og nanimba ba na sila og wala ba kay wala man ta kahibal og asa sila. Wa pud sila mananghid nga dinhi sila manimba. Manglakaw po, di po mananghid nga mulakaw. May sultian ta mo. Kalit ka nagtrabaho mo sa usa ka panimalay o sa usa ka trabahoan nga di mo mananghid sa inyong manager. Malipay ba inyong manager na? Pagbulan mo anak dito ba? Kaya kana indication nga wala mo nag-hospital sa dakop ninyo. Wala dapat nagsuon. Lalo na kung kita mga leader sa church, na tayo mga posisyon sa simbahan, mananghid ta sa akong pastor, nga pastor, mulakaw sa ako, musibat sa ako. Kaya aron nahibalo ang pastor mo sa buhat ko niya. Di ba? Masubo beta na. Masakitan ta na migsoon. Nga wata kahibalong naasa mo paingon, daw di karog. Mga disgrasya tayo mo siya mahitabo sa kong kinabuhi. Maingon din nga pastor, paampo ko kaya ako din sa hospital. Ayaw din magtawag sa pastor kung no hospital. Pero maglakaw-lakaw gani bisan asa, dili kan magpahibalo sa pastor. Ngegsoon sayop na ang pamaagi. Yan ang dapat mananghid pud ka. Mananghid ta kay panihatan ka no ani. Nga wala na. Saan man na?
lahi na, dili wa na mo dala. May man ang hidaan kay makakuan man ta nga oy. Sister, ikaw sa mo kuan wala sa talpulano, wala sa talpulana. Pag hibalo na to danyo, hibalo to asa naman dito sila paingon, nga naman takahibalo. Muna may igsuon. Kinahanglan magpahibaluta sa akong mga leader. Courtesy na siya. Nga ikaw, nag-respitar ka, nagtahod ka, nga napailabaw ni mo. Para mahibalupod ko. Hallelujah. So, munang migsuon. Kanang, giingon din ha, pagkabuutan o pagkamatinumanon. Mo sa may English ng buutan, kind person. Kind mo na, di ba? Buutan. Kaya nga word nga buutan, general term na siya, daghan kayong mga meaning. Pero kaning word nga obedience, medyo detailed gamay kaysa word nga kind. Kaya mo itag obedience, pagtuman na magid na. Kanang ngayon ka nga, asugoon ka nga, dahil palit sa ginamos dito sa tindahan, di, unay, magto ko, palit ko. Mamanay meaning sa obedience. Ngani, sa military point of view, ang obedience, mas bugat siya o implication kay obey first before you complain. Kaya na may mga panahon nga, isugo ka sa imong anak, palit o ginamos dito, tapoy may kayo mo eh. Kamu na po'y palit na, sige mong panugo na ko eh. Iba na may mga anak inan na, labi na po doon, ikapoy dito sila kaya, pagani na ka, mo pagani pag-uli niya, balik dito kay, napinalimtan ni mong palit. Kaduhan ang balik, napinalimtan. Iki sa may dili apuyan anak. Diba? Inuod man namin igsuon. Kauna, sa batanon kami. Tumig mahinog kay mamalit mig bugas, kuming badul ka, mag-away, pwede niya, pag-abot sa tindahan. Kaya siya nga, ikaw mo, ingna na mo plit bugas. Ikaw mo, ingon niya plit bugas. Tulog mo yung duha. Kinsi mo ingon. Inana na may igsuon. Pero ang idea na to is obedience in the point of view of, in the biblical point of view may igsoon. Tinuod yun na sa gingon sa military, obey first before you complain. Pero sa Bible, obey without complaining. Mas grabe ang sa Biblia. Diba? Kanang gingon diha sa Corinthians mantingali na nga mutuman nga dili magbagulbol. So, dapat kita nga magprestohanon pagtulong sa Ginoo. Ang word nga complain migso na yung mga implication ana. Kung ubita nga dili ta magreklamo, kana bang ang kasagara nga mahimong factor sa pag-complain is our own desire. Ana bang tungod kay naa kay gitinguha nimo nga dili pabubuton si Ginoo. Diba? For example, ay panalangin gihatag sa Ginoo sa imo. Kunya, naapulya, daghan po kag mga bayro no, datol po nga daghan po kag kanang naglakaw ka, imong ipamasahi, unsa ba, na medyo na nahitabo lugar na bang alkansi ka sa imong budgeting. So, mayon na lang po kasi Ginoo nga Lord, kini ra gyud ang akong offering mahatag nimo kay daot mo sa budgeting ko na lisod manggod ko. Amo ni problema nato karon may igsoon. Amo na nga ang Biblia nagaingon kanato nga higugmaa ang Ginoo sa tibuok nimong una-una, sa tibuok nimong kasig-kasig, sa tibuok nimong kalag. It speaks about priority.
nga sa tanan nimong gibuhat unaha ang Ginoo, ayaw unaha ay mo kaugalingon. Nag-justify mo yung kamingon nga, Ginoo nahibalo doon ang Ginoo, nasayod man na, mo sabot man ang Ginoo. Grabe ito yung Ginoo mo sabot. Ibalo man taan na. Pero dili ba ka guilty sa imong gibuhat, nga kanunay na lang nimo ipasabot ang Ginoo. O wala ba ka nahibalo nga sa kanunay nga kita makasala sa Ginoo sa verse 12, badlongon ta sa Ginoo. Tanawa ganang verse 12 may igsoon. Anak, kung pangtunon o badlongon kas Ginoo hatagi kinig igong kabugaton. Meaning, you have to i-considerar kung dunay pagbadlong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya kung dili nimo na i-consider may igsoon, God will not give up His principle. Basig mingon ka nga, masabot na ng Ginoo. Ano yan? Mo na problema. Kaya ang tao namin noon, ang Ginoo naman mo, himuon, himos tao na, ikaw na lang good mo sabot, Lord. Ayaw, igsuon. Kaya Ginoo ra ba na imong gisultian, diri ra ba na tao. Basig, ang kanang imong kaugaling mong prinsipyo, maora pud nay makaalaot sa mong pag-alagad sa Ginoo. We have to consider God's discipline. Ako may igsoon, aga na mga pangitabo sa akong kinabuhi, nga wa na ko kasabot. Ako ginang i-recall, ako ginang pamanandungan, nga anong nahitabo. Ang nahitabo sa akong kinabuhi. Dili na ako ipabaliwala. Kaya kung imo ipabaliwala na migsoon, nga nahibalo ka nga kanit tingali hinungdan, nan magantos ka dyan sa tibok yung kinabuhi. Because God is a God of justice. Kastiguhon niya ang gusto niya kastiguhon. Kaya anak man tas Ginoo. Dili man yung gamay mga tayo kas impierno, tungod sa imong gibuhat. But you have to suffer the discipline of God. Amen. Hinaot ko, wala tayo disiplina sa Ginoo. Ako, disiplina ako sa Ginoo. O ako lang, mas maayog ako lang, dili, wa mo'y apil. O dili na ako, ipahibalo ninyo sa unsa nga paagi. Ako rin nahibalo. Kana, mahitungod na sa financial aspect. Kaya natingala ko ng ano nga sa una, kung karoon na lahi man. Una nga ako na siyang gi-recall week. So na ako na siyang kami na sa may akong sayo. Kaya ang panalangin sa Ginoo nagsunod mugod nato may igsuon. Matod pa nag-uban gid sa ato kung tanawon nimo Bible, pero kung moabot ang panahon nga dayo na gani ang panalangin sa ato may igsuon. Mana, i-consider po na ito ang kaubuton sa Ginoo ngano. Mana, obedience, di ba? Obedience. Benefits of obeying the word of God. Na may benepisyo may igsoon. Mo na niya ang benefits. Ringingon din sa benefits of obedience. Sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Eh kaning word nga obedience mo sige na maginaton imebalaan. Kung buhaton mo kini malipay kanimo ang Dios. Number one, benefits or result of obedience. Malipay ang Ginoo nimo. Imagine na ragod may igsoon kung malipay ang Ginoo nimo. Kung ano siya buhaton sa Ginoo. Kung malipay ka sa imong anak, for example, kita mga amahan inahan na magita. Kung may buhaton nimo sa imong anak kung malipay ka. Sabi na mo graduate o college, mangutang na lang yun na, o kwarta para yun mahatagan ka, diba, kanang gastuhan yun ka, hatagan ka, ng Thanksgiving cake, kung sa bakit terma na, graduation cake. Kaya nagpasalamat siya, kaya nalipay siya sa imo, ha? Pero kung instance, kung ikaw na frustrated ka sa imong anak, kay wala nakagraduate, kay naburusan, wala nakagraduate, kay bisa kung saon pag-eskwela, mapaingon nimo sa kalibunan, sa may buhaton nimo ikaw nga ginikanan.
imo ka nang ihawan ka ning nagbaka ug baboy ba ay nagpabadlong. Di ba may igsoon? Nalipay ang matod pa sa giingon din ha may igsoon. Oh, kung buhaton mo kini malipay kanimo ang Dios og ang tao og makabaton kag maayong panabot. Malipay ang Dios, malipay pod ang tao. Dili lang gyud ay ang Ginoo may malipay hasta po ng tao. Kung na mahitabo nga igsoon, ako ang imong kinabuhi, malipay ang imong isigkatawo sa may buhaton sa imong isigkatawo nimo. Malipay ka sa imong silingan. Kanang kay ko ni akong silingan. Moingon di ka, "Hoy, kanang atag ko ni imong silingan daw kay ganahan da ko na niya kay ganang hatagon na pud kayo na sila mag-birthday na di gyud ta kalimtanan na nila." Hatagan gyud nila diri kay kun sa bari ilang. Yung birthday pag gamay nga pag hatagan sa nato na sila, uy kay maayo gyud na sila sa ato, uy problema na. Ngunit malipay ka sa imong isigatawo, kung malipay gani ang imong isigatawo sa imo, mubalos po na sa imo tungod sa kalipay o pagpasalamat na imong gibuhat ngadto kanila. So nindot mga igsoon, ang atong kinabuhi, nalipay ang Ginoo, nalipay po na atong isigatawo. Diba? Pero kung kita gani mga tao tanga daghang nasuko sa ato o gay kung nayuta nga nakatapad sa imo sukod ibalihin ito ibton ang muhon ibalihin ito ilaha padakaan ang ilaha igamay-gamayan ang imo. Sa pagkalipas imo isigitaw na tungluhon ka kaya namintaha ka. Labaw lang, wala malipay ang Ginoo. Dapat na igsoon, malipay ang tao, malipay po ng Ginoo sa ato. So kung tanaw na ito ang Diyos sa 1:8, may igsoon. Kaya ang benefits of obedience to the Word of God is prosperity. Kung ito ang basahan ang Joshua 1:8, ayaw gayud kalimti ang basahan sa balaod kinahanglan ngatun-an mo kini adlaw o gabi o pag ginabuhig sumala sa tanan nga naisulat niini o magmauswagon ka. So mo ni siya ang usa sa supporting verse sa benefits of obedience to the Word of God. Kauswagan. So kini kauswagan na igsoon kung isgot na ninhi, kung tanaw ni mo ang context mo igsoon. Context, kung may ganit ang context ka nang maugay tumong, makita gyud nimo sa bersikulo. Nagisgot ni siya og number 1, financial prosperity. Balik ta sa verse 2. So muna may igsoon nga gusto gid sa Ginoo nga panalanginan ta. Financially, di ba may igsoon? Materially, ay mga material nga blessing ihatag sa Ginoo sa ato. Og spiritual prosperity. Tulo man na atong nga mga prosperity nga gisgutan din. Pero kini prosperity mga igsuon nga ihatag sa Ginoo sa ato dili na instant noodles, dili na maangko na to diha-diha dayon. Doon ay mga tao nga ang ilang pag-uswag hinay-hinay kanya kanunay. Doon na po yung mga restohan na nag-uswag sila nga dali ang ilang pag-uswag na po yung mga restohan nga wagid po ni uswag. So kung atong tan-awon diha sa Bible may igsuon ang Ginoo ra nahibalo kung unsa ngano, di ba? Ikaw ra og ang Ginoong nasayod ngano nga dili ka mo uswag. Kon moingon ta nga amo na gyud ni ang
gihatag sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. Inani ra gyud ko. Mo na imong gituhuan may isuon, inana ra gyud ka na. Tabo gina nimo kay mo ra may imong gituhuan. Pero kung gituhuan nimo nga dili lang gyud ka inana, may tabo ko na nimo. So kay ang atong pagtuo mo na mo-post nato sa pagbuhat sa mga butang, lagi pangandoy nato sa atong kinabuhi. Di ba? Ay kung naman ko nga, inani na magyud ko Lord, hangtod nga linis akong kamatayon, inani ra gyud ko. Nawa gyud ko'y balay. Adi yun ko magbalay, kaya nagdawat naman ko nga, inani ra gyud ko, ako'y balay. Di yun ko magbalay. Kaya yun naman, gidawat naman ako, nga inaani akong kinabuhi nga, ako'y balay, akong na may balay gali, pero kagubaon nila na ako ripiron, kaya inani naman eh. Di ba? Mabito na sa una, di ba, sa problema nila ni Brother Daton, kasi Daton dili siya gusto magbalay. Siya gusto magbalay, siya dili gusto kay mubalik ng Ginoo. Na, kung gipatuyangan pa ito nga pagbati, hangtod ron, apod sila balay. Ay, wala na may maninguha pag himugbalay. Sa panimugbalay nga gidawat ni mo, manimo nga, ina, bahala, nagway balay, kay nanang Ginoo, hapit ang mubalik. Nadawbi ka ron, kung ang Ginoo mubalik, mga 1,000 pa katuig ikan karon. So man kita ni balo kana sa mabalik ang Ginoo. Muna maigsuon nga ang pagtuo na walay binuhatan mo na ipatay nagtuo ko ga pero wa pa di mo buhata. O gihapon na. Muna maigsuon ang prosperity is absolutely the will of God. Kabubuton sa Ginoo pero wal takiblog kanusa. O kung sa hinungdan nga nawa ka ni uswag, tingaling mangutana ko ni nga wala man ka ni uswag, sister. Na ikaw rin tubag, anak, tigulang naman ka sa pag-alagad sa inong, wala ka ni uswag. Ikaw rin nahibalo, anak. Tingaling mangin ka nga, wala ko ni uswag, okay naman sa ako. Wala naman ko mangandoy pa. Pagkaswagan, kaya okay naman sa ako, na mo anang hinungdan nga kaniswa kay okay naman sa imo ang imong kinabuhi. Sa Biblia may eksena po yung mga factors ana, mga biblical point of view. Nga usahay dili po nato matuman kay taas nga level sa understanding gikinahanglan o obedience. No po na yung mga factors ana. Diba? Anong ingon diha nga pagpugas ko gamay, mga ani po kagamay. Diba? Kana, namang Ginoo sa Biblia. Eh, mag-speak po talawag, ani nga dako, nga atong ipugas gamay. Eh, lagi, nga nung makapugas ng tagamay. Eh, nga nung managasto man sa atong pagpamayad, sa atong mga utang, pamalit sa mga sinina, paglulinghayaw sa laing dapit, dako gasto klite. O buwa na nabilin nga ipugas diha sa ginarihan si Ginoo. Sa pag-expect na tong dagang ani. Nga giuna man nato ang atong kabubuton, inay ang kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo musuwag ta, pero wala nato natuman ang yawi sa kauswagan. Mo ni problema po sa ato. Kay lagi may mamanta nga ni hatag mako ay kun iuswag. Sa kalibo mo ito ako ni-offerin, malay ko ni-uswag. May so ng pag-uswag, dili na parehas ka ng coffee, nga pagtunaw ni mo, mahimo na dayon ng instant coffee, may igsuon. Dili inala ang panalangin sa Ginoo, may igsuon. You have to first sacrifice, kaya nagingon ang puno sa Ginoo, nga ang kadagaya o kasong sama sa usa ka mag-uuma, nga nagtanom sa iyang binhi, nagpaabot siya sa panahon, kanos amamunga ang iyang gitanom nga binhi, may igsuon. Diba? So, kaya ito pa nga, ay makuting haliday, ay ang kauswagan nga gisgutan na nawa ako na kunang kuno, kaya nga naman po, di man po prioridad na po ng paghatag di sa simbahan. Ang ako lang po nga na, presensyon ako din himabilin, mara kong ihatag sa Ginoo, anyway, wa man makita, ang tanaw sa Ginoo, ang ato mong kasing-kasing.
Na tinuod man na may igsoon. How about sowing and reaping? Bugag, magpugas og daghan, anig daghan. Proportionate. Kaya ang principle sa proportionate is a principle of justice. Di ba, hustisya? Kaya listen mo po, gamay na po ng imong iani, ang daghan, gamay rin yung ipugas, daghan po ng imong maani. Kanya katong nagpugas po daghan, gamay rin yung maani. O sa may hustisya, ana. Inong naman ba na ito may igsoon nga ang Ginoo maog yun ang tinugdan ang ginatawag ng hustisya. Meaning, He will reward the righteous and He will punish the wicked. Mumuli justice. Nga, iyan panalanginan tong matarong o iya pong kastiguhon tong mga dautan. So, kana kung magpugas po kagamay, gamay ra po di mo. Pero kung nagpugas kag daghan, unya, wa ka nakaani, makareklamo ko sa Ginoo na, Lord, unsa naman ni Lord? Pero, sa ako lang experience may igsoon, dili ko makaingon na anak, kaya nga naman, sobra-sobra man gyud ang blessing sa Ginoo. Dili lang nato. Usa lang, dili na to ma-appreciate ba? Kung giunsa ka pag-bless sa Ginoo, wala na to na-appreciate nga, uy, daghang pagkaon sa balay. Uy, nakahimo kog mga birthdays, daghang kog mga panalangin, nagpakaon ko sa akong isigat. Wala to na-appreciate na mga, uy, panalangin din na sa Ginoo. Di ba? Pero, unsa ko na nato pag-appreciate, may igsoon, ang ingon din ha. Gayon ta. Ang ingon din eh. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. That is appreciating God. Kung ay mga nakita ni mong nga panalangin, nakaplagan ni mga blessing sa imong kinabuhi, kung saan ang mga blessing, igsoon, enumerate ang mga panalangin nga inyong naangkod. Now, nangandoy mong trabaho, nakakaplag mong trabaho, nangandoy mong mga sakyanan, nakapalit mong sakyanan, nangandoy mo nga maka-birthday mo, naka-birthday mo, di pa balang yun na mo'y rason nga atong pasalamatan ng Ginoo. Pasidunggan ang Ginoo. Nga naangkon noon na nato nga mga panalangin, nakabaton tag maayong panglawas, baskog atong lawas, makasimba ta, makakaon ta, sa gusto natong kanon, dili ba na mo'y rason? Igo nga rason, nga atong pasalamatan ng Ginoo, pasidunggan ng Ginoo. Di ba? Muna yung naigsoon. Sa verse 9, pasidunggi ang Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya, meaning naigsoon ang pagpasidungog sa Ginoo. Dinhi nga point of view maigsoon, dinhi nga context, ang atong pagpasidungog sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya. Oh. Aron, dili aron nga aron ang Ginoo lugar makaon ba ring Ginoo ang halad. Karon sa atong panahon karon, pastor mo gid ang mukaon ana. Kadi man gyud ang Ginoo mo mukaon ang pastor man gayud. Di ba? Naunsa may gibagingon sa Ginoo? Wala pa mga kana bang sugo ang Ginoo nga lisod na tumanon nga walay mga ganti. Kaya kita mo, tanawas Biblia, ang gisugo ka sa Ginoo nga wa ang Ginoo magsaad og ganti. Labi na sa paghalad. Naingon na lang ang Ginoo, halad mo diha, ihatag na ko ang halad. Kay maglisod-lisod mo, inighatag ninyo. Makakita, habos Biblia inana. Di mo kakita na migsoon, nga kung ang Ginoo, nangayo og butang. Dili na para sa iyo, galingon, nga nang mangayo ng Ginoo, nga isiyamit ng iyas na ng butang. Di pangayo na sa Ginoo, aron suwayan ta. Sa atong pagtuo diha kaniya aron puta panalanginan kay kun walay panalangin kun walay pagsuway. Suwayan atong faith ba? Kung tinuod ba kita nagtuo sa Ginoo. Pareha dito ni Abraham. Nahibalo man ang Ginoo no? Ang di naman kinahanglan gyud tingali nga unsa ni? Nga isa halad pag ang anak, iyang bugtok, iyang anak nga si Isaac.
Pero nga nung ipangayo man gid sa Ginoo ang iyang anak nga si Isaac. Aron sa pagsulay kaniya, aron sulayan ang iyang faith sa Ginoo. Mula din niya sa paghalad may igsoon, nganong gidiman sa Ginoo kining sacrifice, kining halad, aron sa pagtesting sa atong pagtuo sa Ginoo. Anong mo nga, bahala dahil wala na ako, Lord, basta kayo matuman na ikus mong pulong, kayo mong pulong, nagsaadog blessing. Kaya sa mga God, kung hatag ta, muhalad sa Ginoo, ako naman ta, wala lugar ko kwarta anil, na para ba'y palitonon o mga, para ba'y may pugas sa balay niya, na para ba'y akong bayronon nga, kanang kurente, na pa yung bayronon sa internet, na pa utang na ko nga, wa pagin mabayari. Iba inanaman ang tendency na itong umigsoon. Nabilit na makahalad, sige no, kay ganahuna, tas akong mabayronon. Igsoon, bisan pagunsaon, naadyo ng bayronon. Pero minti yun na. Ayaw na lang na una-huna, once sa muhalat ka, sige no, ayaw na paghuna-huna ng mga bayronon, kay tagbuon na sige no. Ang huna-hunaa nga nagtuman ka sa puno sa Ginoo, kaya ang pagtuman mo sa puno sa Ginoo, muami kag mga panalangin pinaagi niya na. Nagingon din kasi dunggi ako, pinagi sa paghalad, kaniya, sa labing maayong abot sa imong yuta. Muna ko di problema, may isuod. Eh, ano mang yun, kung ang Ginoo mangayo, kana mang yung maayo, di man siya mangayo og mga salin-salin. Ano man po doon, pumingi ng Ginoo nga, ihalad na ko ng halad, kana lang yung salin-salin, total, okay naman sa ako ng salin-salin. Ano man kana mag yung pinakamaayo may pangayuon gud sa Ginoo. Sa gihapon aron sa pagtesting gihapon sa pagtuo mikso. Testingan ng gihapon sa Ginoo atong pagtuo. Kaya ang Ginoo once nga ato siyang testingan ang gahom sa Ginoo, siya pod mo testing pod nato. Mubalos pod niya. Ubalos po siya sumala sa iyang gisaad. Kaya ihatag man nato sa Ginoo pinakamaayo sa ato di sa Ginoo, ihatag po sa Ginoo pinakamaayo niya dinhi pod kanato. Diba? Reciprocal ang blessing sa Ginoo. Ang blessing sa Ginoo on ihatag ito pinakamaayo para sa Ginoo. Ang iya po sa Ginoo pinakamaayo ihatag po niya. Una ni may igsoon kining ginatawag og kuan. Mga pandalangin. Paghalad kaniya sa labing maayong abot sa yuta. Kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong kamalig o manubra ang imong bino. So, kini nga saad sa Ginoo may igsoon, dili man ibakak, kaya man sukad mamakak ng Ginoo. Basta lang, mutuman lagi budla. Muna, ang gusto sa Ginoo, obedience. Dayon, kining benefits of obeying the word of God. Number 1, prosperity. Number 2 is spiritual stability. Last na lang ni siya ang puntos migsoon. Okay, watay oras. Ang pagtuman sa pulong sa Ginoo migsoon, kung atong tan-awon sa Matthew chapter 7 verse 24. Matthew 7:24. Akong basahon. Busa ang tanan nga makadungog sa akong gisulti o nagtuman niini, may sama siya sa usa ka maayong tao o maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato sa dihang mubundak ang ulan o ang baha, ang mga suba o ang hangin mapag kusok-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Unsa ko ni mahitabo migsuon kon mutuman tas pulong si Ginoo? Mura kuno tagtawong nagtukod sa balay des bato. It speaks about spiritual stability. Obedience to the word of God
result spiritual stability. Nga naman may igsoon nga kini mga tao nga matinumanon sa pulong sa Ginoo, ligon sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay man niya resulta man naging sa pulong sa Ginoo. Stable lang faith, dili sila dali ma-discourage, dili sila dali kung may problema sa inyong kinabuhi, padayon lang ihapon sa pagpangalagad sa Ginoo, padayon sila nga matinuan sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay mo nag-iingon sa pulong sa Ginoo. Meaning, kung gusto ka nga maligon sa pag-alagad sa Ginoo, umana ang pulong sa Dios. Kaya automatic na siya nga maligon ka. Kanang discouragement bitaw sa atong pag-alagad. For example, anang inanilgar gamay at nagsimba nya may tanga kalaay sa kaya ni magsimba gamay ra para magugnahan ng simba ni sunod si manam absent sa ko. Maragluya naman ni mura na ba tawag rabot ang naigo bas gubat ba nga nagsamad-samad mga disaster mura tag mga biktima sa kuan dili anong may inanaman kang we are more than conquerors nangingon sa pulong sa Ginoo nga kita labaw patas nagmadaugon kay ang Ginoo mo ay nagkig-away para sa ato. More than conquerors ta, tungod kay dili kita ang nakig-away. Ang Ginoo may nakig-away para sa ato. Nga, nahimuhinon tang pildiro. Dili, padayon ta. Oh, nga dili ta magkaluya-luya may igsuon. Ano mga problema sa kinabuhi, di ta magkaluya-luya, kinahanglan nga mahimuhinon tang hinungdan madasik ang matag-usan nato. Pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pinagi sa pagampo, pinagi sa pagkamatinumanon sa mga buluhaton sa Ginoo. Ay naibulaton sa Ginoo magampo inutang nga magulan ka na Lord kay di ko mo apil. Ini kay magampo ta nga mayong panahon, magampo niya tag bae pag mulan karon di mo dayon. Di ba? Kung saan hitabo sa itong bulaton sa Domingo Sapon, kanunay na ka, wala-wala. Nalipay kang ginawa na. Kasi gigawala itong bulaton sa hapon. Wala. Pero naibalo man sa kong adun na yung mga rason. Dili mo po gumingon nga. Ang sagyo na akong kuhan. Na may mga rason po, pero gusto sa Ginoo na ang atong bulahaton sa hapon, padayon gud na may isuod. Padayon gud. Ako ganahan jud kog ni bulahaton sa hapon. Ano akong gisaad ninyo nga magtudlo og discipleship training. Saan ako pagtudlo nga wala man po yung mga attendance, ana po yung mga factors ala lang po magtudlo ko nang uban di makadungog. Sayang po gay kong pagtudlo. Tama na may igsoon. So, kung gusto ta o benepisyo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, kadasig sa pag-alagad sa spiritual stability igsoon. Kung gusto ka madasig, tuman na ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, once mutuman ka sa pulong sa Ginoo igsoon, malipay ang Ginoo. Kung malipay ang Ginoo, mukunsad ang Ginoo sa imong kasing-kasing, lipayon ka sa Ginoo, dasigon ka sa Ginoo. Pero kung wala bang marag di na taganahan sa mga buluhaton sa Ginoo, di na ta magampo. Yung yawa ko bingon ay nagampo total luwas na bitaw ka nang magampo pa man ka. Ayaw na pagkatug na diha. Ayaw na pagampo. Na may pagkagampo tuog na po ko ni di lang ko magampo Lord nakasabot mo po ka. Amen din ay mo nagipatuyang nga nang imong unod. Muna gingon sa Biblia nga siya nga nagkinabuhi sa unod dili makapahimuot sa Dios. Nga naman nga nagkinabuhi ka sa unod kay panahon natin ampo di man ta mo ampo. Tuog na lang ta dayon, mo na ta Ginoo salamat. An ampo lang ituod pero isa ka minuto. Dili man amoy ampo ko sa ako na isa ka minuto bigso.
Yan, pasalamat okay na pero ampo kinahanglan spend gid kag time. O sakripisyo gid ka. Pag ampo. Kaya daghan ka itag lampuonon ni Gisuon. Kaya atong bulhaton sa Domingo. Atong mga plano. Labi na sa evangelism. Daghan kayo. So, muna may Gisuon. So, kung atong i-recall, atong i-summarize, may Gisuon ang atong mensahe karon. Obtaining long and prosperous life. Number one, alam ma-obtain na ito ni maakabot na ito. Number one, we have to obey the word of God. Ay kaduhaan ni, we have to have faith and trust in the Lord. Natay pagsalig sa Ginoo. Anak mo na na-explain pag-ayo ang trust tungod kay na mga lain ng mga hunahuna gihatag sa Ginoo. Ang ikatuluan ni Thanksgiving. Explain na to ng Thanksgiving. So, tulo lang kabutang no, ano ta mag-prosper? Mobitas pulong sa Ginoo. Trust in the Lord with all your heart, diba? Verse 5. And lean not unto your own understanding. Wala na ako kaya na-explain na siya. O ikatuluan ni kining thanksgiving to God. Kining ihatag sa Ginoo. Honor the Lord, di ba? Nanggingon diha. Pasidunggi ang Ginoo sa abot sa imong pinakamaayong abot. O ang imong panimalay mapuno sa mga panalangin. So inana na may Gisuon. So I hope nga kini nga message naghatag na to encouragement nga kita padayon yun ay na blessing lagi hatag sa Ginoo sa ato basta ka magbubil atas puno sa Ginoo.